Lumabas ang mga bagong nakakagulat na detalye tungkol sa pamamaril na naganap sa Kyiv noong Abril 18 kung saan isang armadong lalaki ang unang nagpaputok sa mga nadaraan sa kalye at pagkatapos ay kumuha ng ilang tao bilang bihag sa isang supermarket na nauwi sa kanyang pagpatay ng espesyal na unit na court. At ngayon na yung araw. Ayon kay Ihor Klimenko, Ministro ng Panloob ng Ukraine, ang telepono ng mamamatay tao na nakuha matapos siyang mapatay ang naging susi sa pag-unawa sa teroristang atake sa distrito ng Holosivsky sa Kyiv noong Abril 18. Dahil lumabas na ang namaril ay nagre-record ng audio mula pa sa kanilang pagtatalo sa bahay hanggang sa unang mga putok ng baril. Dahil sa pag-uusap, naging malinaw kung bakit siya nagpaputok at ano ang sanhi ng kakaibang ugali niya. Bukod pa rito, binanggit din na yon ng pinuno ng kagawaran ng panloob ng mga gawain ang isang napakahalaga at sensitibong issue na ngayon ay pinoproblema ng marami. Ito ang kwento kung paano tumakas ang mga pulis na nagpapatrolya mula sa pamamaril sa Kyiv. Ikinuwento ni Klimenko kung sino ang mga nagpapatrolyang pulis, bakit nila ito ginawa, ang opinyon niya at ano ang mangyayari sa kanila matapos nito. Isa pang dapat bigyang diin sa episode na ito ay ang insidenteng teroristang atake na muling nagpaalala sa isyong ito. Ito ay ang usapin tungkol sa pagbibigay ng pahintulot sa mga sibilyan na magmay-ari ng armas. Handa na ang Ministry ng Panloob na gawin ng Ukraine sa batas ukol sa sibilyang pagmamay-ari ng armas at magsisimula na ang konsultasyon sa mga mambabata sa susunod na linggo ayon kay Klimenko. Sa madaling salita, pag-usapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod na yon. Итак, Ang telepono ng mamamatay tao na narecover matapos siyang mapatay ang naging susi sa pag-unawa sa teroristang atake sa distrito ng Holosivsky sa Kyiv noong Abril 18 dahil nagre-record ng audio ang namaril mula simula ng alitan hanggang unang putok ng baril. Ibinahagi ito ng Ministro ng Panloob, Igor Klimenko. Ayon sa kanya, matagal nang may alitan ang magkapitbahay. Nakatirang namaril sa ika-5 palapag at matagal na siyang may alitan sa kapitbahay sa ika-6 na palapag. Noong araw na yon, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at yun na ang huli. Narinig na ang mga unang putok sa labas. Nagpaputok ang lalaki gamit ang taumatikong pistola, bumalik sa apartment, kinuha ang karbin, sinunog ang apartment at lumabas sa kalye. Nang nakuha ng mga investigador ang teleponyo ng mamamaril, nakita nilang palagi siyang nagre-record ng audio gamit ang voice recorder. Ayon kay Klimenko, nagkaroon ng pagkakataon na maintindihan kada minuto ang nangyayari pero mahirap pa rin maunawaan ang kanyang dinidikta. Sa recording, halo-halo ang mga putol-putol na parirala na hindi nabubuo bilang isang makakaugnay na teksto. Kaya naman may mga tanong tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ng mismong mamamaril. Ano ang laman ng recording na ito? Sa audio, may mga boses ng ilang tao. Sa isang bahagi, may isang babae na nagsabi sa mamamaril, ipakita mo ang baril. Sabi niya, wala akong inilabas, ipakita niyo kung may inilabas akong baril. Ang lalaki na kalaunan ay binaril niya ay nagsabi ng ganito, ikaw pa ang magsasabi sa akin na kung ano-anong kalokohan. Nandito ako, may inaayos lang, nagpakita ng inisyatiba, ingat ka. Patuloy na binabanggit ng taga-baril ang isang direktor. Sabi ni Klimenko, tinatawag daw siyang direktor ng kapitbahay sa ika-6 na palapag at ito raw ang ikinaiinis ng lalaki. Ibig sabihin, tinatawag siya ng kapitbahay sa itaas na direktor. Sabi ng ministro, ito ay halo ng mga salitang walang malinaw na kahulugan o hindi nabubuo sa anumang bagay. Isang tao ang nagtanong, parang sirang plaka ka ba? Pagkatapos, nagpaputok si mamamaril. Mahalaga ang tanong, bakit nag-record ng audio ang mamamaril habang nagtatalo sila ng kapitbahay at bakit siya nagpaputok pagkatapos? Ipinaliwanag ni Ministro ng Panloob na Gawain ng Ukraine, Klimenko, kung bakit ito maaaring kailanganin. Ang lalaki ay may dating kasong kriminal sa Artikulo 100 at 25 ukol sa magaan na pisikal na pinsala. Isinara ang kaso dahil nagkasundo ang magkabilang panig at walang hatol na kriminal. Kaya may teorya ang pulisya na sinasadya ni Strelok na i-record ito. Sabi ni Klimenko at inuulit ko, baka hindi niya talaga balak bumaril. Ire-record niya ang iskandalo para hindi siya masisi sa korte o pulisya na may sinabi siya kanino man. Pero siya ay nataranta ayon sa kanya, maririnig ito sa recording. Ang karabin na ginamit ni Vasil Chenkov, yan ang apelido niya, ay rehistrado ng legal. At noong Disyembre 2025, ibig sabihin hindi pa danon katagal, pinahaba niya ang permit niya sa pagdadala ng baril. At para dito, nagbigay siya ng sertipiko mula sa doktor, ng medical certificate, kabilang na ang mental health mula sa pribadong klinika.
At napansin ni Clemenco na ang certificate ay totoo, hindi peke. Pero may pagdududa kung talagang masusing nasuri ang pasyente sa pribadong klinikang yon. Nakumpiska na ang lahat ng dokumento para sa investigasyon. At sabi ni Clemenco, syempre, may mga tanong tungkol sa pribadong klinikang ito. Kasi maaring basta na lang, alam mo na, nagbigay ng certificate kapalit ng pera at tapos na. At ay padala ito, ibigay ang certificate na yon sa mga autoridad sa pagpapatupad ng batas para mapahaba ang kanyang permit sa pagdadala ng baril. Iyan ang isang bagay. Tungkol sa pagdadala ng baril, nagsalita rin si Clemenco. Ayon sa kanya, handa na ang kagawaran ng panloob ng Ukraine para sa batas ukol sa sibilyang armas. Ito ang kanyang pahayag. CP mula kay Clemenco. Gusto ko ng batas ukol sa sibilyang armas. Dapat iklasipika ang mga uri tulad ng karabin at mga panghunting na armas kung makinis o may guhit ang baril. At ang tao ay dapat dumaan sa pagsasanay lalo na sa ligtas na paghawak ng armas. Dagdag ng ministro, ito ay tungkol sa pagbabago sa batas kriminal, sariling depensa, firing range, imbakan ng armas at iba pa. CP. Handa kami para dito. Handa kami sa ganitong pag-uusap. Gusto namin na magkaroon ng ganitong sistema para magkaroon ng karapatan ang mga tao sa armadong sariling depensa. At ang pinakamahalaga, ang taong ito ay dapat na handa. Dagdag ni Clemenco, napag-usapan na niya ito sa mga kinatawan ng bayan at magsisimula na ang konsultasyon sa susunod na linggo. Sabi ng ministro, gagawin ito kasama ang publiko, eksperto at mamamahayag. At idinagdag pa niya na kailangan daw marinig ang lahat ng opinyon upang makabuo ng epektibong solusyon. At dito, interesante na, gaya ng nakikita ninyo, tanging pagkatapos lang ng ganitong mga trahedya, muling nagiging mainit ang diskusyon tungkol sa pagpayag sa pagdadala ng armas at muling na pag-uusapan. Tingnan natin kung paano magtatapos ang kwentong ito. At isa pang aspeto, ito ay isang tanong. Ito ang labis na ikinagalit ng maraming Ukrainyano. Ito ay kung paano umasta ang dalawang pulis na nasa lugar ng pangyayari. At gaya ng nakita sa mga video, basta na lang silang tumakbo palayo sa lugar ng insidente. Nagkomento rin ang ministro ng panloob ng Ukraine na si Ihor Clemenco tungkol sa sitwasyon. Narito ang kanyang pahayag. Sabi niya, ang babae ay pulis na nakapatrol dahil may lalaki at babae roon. Ang babaeng patrol mula sa unit ang unang dumating sa pamamaril sa Golosevsky District ng Kyiv noong ika-18. Nagtatrabaho siya sa himpilan. Ibig sabihin, siya ay empleyado sa opisina. Nagsimula ang lalaki sa serbisyo noong 2024. At ngayon, ilalahad ko na ang buong pahayag ni Igor Clemenco. Ang babaeng patrol, 44 na taong gulang, ay unang sumali sa departamento ng patrol ng pulisa matapos dumaan sa kompetisyon noong 2015. Ang patrol ay 27 anyos na ngayon at pumasok sa pulisya noong 25 siya. Noong panahon na siya ay pumasok sa pulisya sa edad na 25 ang edad ng mobilisasyon ay nagsisimula sa 27 taong gulang. Natapos niya ang akademya ng patrol na pulisya at nagsimulang maglingkod sa simula ng 2024. Ang babae ay nagtrabaho sa himpilan ng Departamente ng Patrol na Pulisa pero hindi sapat ang dahilan yon. Sa 10 taon, dapat marunong ka ng tumugon. Tungkulin ng pamunuan na sanayin at ihanda ang lahat ng tauhan para sa matitinding sitwasyon. Kulang ang tao dahil may iba sa digmaan kaya hindi kumpleto ang bilang. Malaki ang epekto nito sa Kyiv, higit 20%. Kaya pati mga opisyal ng himpilan ay naka-duty rin tuwing weekend. Sabi ng ministro, una nilang natanggap ang tawag sa pulisya tungkol sa panggugulo. Papunta na sila nang malaman nilang may putukan at sugatan. Narito ang CP. Nakakahiya ang ginawa nila. Dalawang nasa hustong gulang nga nangakong magtatanggol, iniwan ng bata sa aspalto at sila pang tumakbo palayo. Kahit man lang, dapat sana ay pumwesto sila. Ihanda ang mga armas at pigilan ang mamamaril sa lahat ng paraan kahit agarang pagpatay kung kailangan. Binigyang diin ng pinuno ng kagawaran ng panloob na hindi dapat husgahan ang buong sistema dahil lang sa dalawang pulis na nagpapatrol. Noong oras na yon, nagpakita ng psikolohikal na kahinaan ang dalawang taong yon. Sabi pa niya, dumating agad ang iba pang tauhan makalipas ilang minuto. Agad nilang inalis ang bata at isinakay sa sasakyan. Sabi ni Clemenco, naging profesional na ang lahat pagkatapos noon. Mabilis at profesional kumilos ang mga opisyal ng KORD. Tumagal lang 40 minuto ang negosasyon. Naglalakad ang namaril sa tindahan, hindi tumutugon at tila wala sa katinuan. Sabi ng ministro, basta na lang siyang nagpapaputok, hindi nagbabanta o nakikipag-usap kahit kanino, basta na lang siyang walang isip na nagpapaputok. At sa huli, pinatay ng mga special forces ng kagawaran ng panloob ang namaril.
At kalaunan, kinumpirma ng piskalya ang impormasyon na ang pangalan ng namaril ay Dmitry Vasilchenko Vasilyevich. Ipinanganak siya noong ika-21 ng Abril taong 2004. Ipinanganak ang lalaki sa Moscow at may pagkamamamayan ng Ukraine. Dati siyang nakatira sa Bakhmut, Donetsk region, ngunit lumipat sa Golosevsky district ng Kiev. Kinlasipikan na ngayon ng mga investigador ang pagpatay sa mga sibilyan sa Kiev bilang teroristang akto na nagdulot ng pagkasawi. At mula sa kamay ng teroristang ito, opisyal nang nasawi ang 7 katao. Maglalagay ako ng tuldok-tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais niyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship, subscription, gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo o iscan ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.